Maraming Diyos na banal, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo po sa buhay ng bawat isa. Nararapat lamang, Panginoon, na ikaw ang aming sambahin, ibigay yung aming pagtitiwala at pasasalamat sa nag-iisang Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat sa dami ng aming iniisip, kinakatakutan, inaalala, meron kaming Panginoong Jesus na malalapitan na nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. At tunay, Panginoon, alam namin na siya po ay aming kasama, laging sumasagot sa lahat po ng aming mga panalangin, lahat po ng aming mga dalangin. Nakikita mo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan, sa lahat po ng aming mga problema. Alam namin, O Diyos, na dyan ka upang sumama sa amin at tulungan mo, O Diyos, na masolusyonan itong mga problema ito. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Meron po kaming pagkakataong muli ng mga pag-aaral ng mga salita, makapagbasa ng mga salita. Samahan kami, Panginoon, ng Banal na Espiritu at siya po ang maging tagapagturo at magkain po sa bawat sa amin. Maraming pong salamat, O Diyos, at lahat po ng aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral patungkol sa ating Panginoong Jesus, Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. So dadako na po tayo dahil nga po next month, inaalala natin ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Paano naging series po ito? So dapat natin malaman kung ano talaga ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Sino siya? Na dapat pa talaga siya lamang ating sambahin, ibigay yung ating pananampalataya sa Kanya. Kapag pag-uusapan po natin ang crucifixion, maganda at importante na malaman natin kung anong araw namatay ang ating Panginoong Jesus. Walang eksaktong araw binigay sa Bible o sinabi sa Bible. Pero kapag ginamita natin ang simple arithmetic, makukwenta natin kung anong araw o oras namatay ang ating Panginoong Jesus. Kung anong oras na ilibing at muling nabuhay. Very important na malaman po natin ito sapagkat iba-iba po ang ginagamit na kalendar noong panahon ng ating Panginoong Jesus. Tingnan po natin, yung Gentile time, ang kanila pong araw ay nagpapalit midnight to midnight. So 12 p.m. to 12 p.m. para po sa atin. Sa Galilean time, ang araw nila ay nagpapalit sunrise to sunrise. So 6 a.m. to 6 a.m. nagpapalit po yung araw nila. And then sa Judean time, ang araw nila ay nagpapalit sundown to sundown. 6 p.m. to 6 p.m. So tandaan po natin yan. So yung Gentile time, katulad po ng araw natin, no, sa mamaya magpapalit alas 12 ng ating gabi, ay magiging Lunes na. No? Para sa mga Judean Jews na nasa Jerusalem, ang Sabbath ay nag-start Friday 6:01. No, kaya yung mga Sabatista, sila po ay nagse-celebrate o hindi na gumagawa 6:01 p.m. nag-start at matatapos po yan ng 6 p.m. No? So, ganun po. Sunday ay ang first day of the week. Sunday po nabuhay ang ating Panginoong Jesus. So using Judean calendar, mamaya mapakita natin yung chart kung paano nangyari yun. Using Judean calendar, after 6 p.m. ng Saturday, Sunday na po yun, nabuhay po ang ating Panginoong Jesus. Anytime of the day doon. Anytime yun sa 6 p.m. onward sa Saturday. So Matthew, tingnan natin 28:1. Now after the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, Mary Magdalene and other Mary came to look at the tomb. So makikita natin dito
no, na ang Panginoong Jesus, yung mga alagad nila, si Mary Magdalene tsaka yung other Mary, nagpunta doon sa lilingan, madilim pa. So, ibig sabihin, wala pang araw, wala pang madaling araw, madilim pa. So, ibig sabihin, hindi pa nabibilang yung araw. Wala pang 6 AM noon, mga panahon na yun. So, using Judean calendar, mamaya tingnan natin, ang Panginoong Jesus ay hindi namatay ng Friday. No, katulad ng sineselebrate natin, kaya mayroong Good Friday, kasi ang alam natin ay Friday, namatay ang ating Panginoong Jesus. Meron pong sinabi sa Bible na palatandaan kung ilang araw at ilang gabi siya sa lilingan. Matthew 12:38-40. Sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga tapagturo ng utusan na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahabang damit at gustong-gustong parapalit. Matthew 12:13-40. Mali po yung nailagay, no? So, ipapaliwanag ko na lang, mamaya natin kung nagkakali na nilagay. So, ang sabi ko na palatandaan, sabi ng Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus ay mapupunta sa libingan 3 gabi at 3 araw, katulad ng kay Jonas sa loob ng malaking isda. O si Jonas, yun ang binigay na palatandaan. No? Yan. Then some of the scribes and Pharisees said to him, Teacher, we want to see a sign from you. But he answered them, An evil and adulterous generation demands a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was in the belly of the great fish 3 days and 3 nights, so the Son of Man will be in the heart of the earth 3 days and 3 nights. So nagtatanong yung mga Pariseo, yung mga religious leader, sabi nila, may pumapasok na sa isip nila na itong ating Panginoong Jesus ay mula talaga sa Diyos. Pero ayaw nilang maniwala. So kaya tinawag nila ang Panginoong Jesus teacher. Ayaw nilang palampasin pa doon sa tawag na teacher. Dahil talagang hindi sila naniniwala sa Panginoong Jesus. Nakakita na sila ng mga napakaraming milagro. Nagpagaling ng mga iba't ibang sakit, bumuhay ng patay ang Panginoong Jesus, nagpakain ng libo-libo sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. So, ang sabi nila sa isip nila, baka ito na nga yung hinihintay natin Messiah. So tinawag nila teacher. Teacher, magbigay ka naman ng palatandaan. Ikaw na haba ang hinihintay naming Messiah. Ang binigay ng palatandaan ng Panginoong Jesus, 3 days and 3 nights, mapupunta sa libingan ang Panginoong Jesus at muli siyang mabubuhay. No, ito pong days na tinatawag dito ay literal na 72 hours. Hindi po ito figurative praise. 72 hours po ito. Ang isang araw ay katumbas ng 24 hours. Ang ibinigay ng scripture, madaling araw, wala na ang Panginoong Jesus. Madaling pa ng Sunday, nag-resurrect ang ating Panginoong Jesus. 1 day and 1 night represent 24 hours. Sabi ng Panginoong Jesus, 72 hours siya sa libingan. Tingnan natin yung chart. So yan. Wednesday po mga kapatid, Nisan 14, na kwenta na yan ng mga Hudyo, eksakto po yan. Sa atin ay April 14. So naghahanda sila, mamaya mababasa natin sa Old Testament, na ang Panginoong Jesus ang katuparan ng mga ginagawa nila. Nisan 14, April 14, eksakto po yan. Wednesday, nagpapatay po sila ng
tupa na walang kapintasan. Ang tawag po dyan, Passover. So dapat malinis sila, handang-handa na sila. 12 p.m. to 3 p.m. dapat patay na yung tupa, maayos na. No? At yan ay kakainin nila 6:01 Thursday, no? Nisan 15 ang tawag at sumabay po sa Feast of Unleavened Bread. So Thursday 6:01 kakain na po sila ng tupa, kakainin na po nila yun. No? Na ang sinabi ko nga sa inyo, katuparan na yung pagkain ng tupa, nakukurutin nila, sama-sama sila, na hindi mamabali ang kahit isang buto. Katulad ng Panginoong Hesus, nung pinako sa krus ng Kalbaryo, ni isang buto po, hindi na balik. No, nung nasa krus siya, sabi lang ng mga kasi mga magsasabat na, balihin nyo na yung mga buto niyan. Isa-isa, para madaling mamatay. Binali yung buto ng dalawang katabi na nasa krus ng Panginoong Hesus. Pero pagdating sa Panginoong Hesus, hindi na binali. Why? Kasi dapat matupad ang nakasulat sa utusan o sa Old Testament na di isang buto ng Panginoong Hesus hindi dapat mabalik. Dahil patay na ang Panginoong Hesus noong mga panahon na yon na yung dalawa binali yung mga buto nila. Pero ang Panginoong Hesus sinibag ka lang para makasiguradong patay na. So makita natin dyan yung chart. Wednesday, pinapatay yung tupa na walang kapintasan. And Wednesday, namatay po ang ating Panginoong Hesus about 3 p.m. Namatay po. Binigay ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili, binigay yung kanyang spirit sa Panginoong Hesus. 3 p.m. Wednesday. So, makikita natin sa chart, kinuha ni Joseph Arimathea, nagpaalam kay Pilato, tapos nilibing niya doon, nihanda po na, siyempre maraming paghahanda po yan, binabalot ng tela, nilalagyan ng pabango, nasa Bible po lahat yan. Tapos sinamahan siya ni Nicodemus, na nakita natin na sa John 3 na pumunta sa Panginoong Hesus. Si Nicodemo na isang Pariseo na kasama ni Joseph na taga-Arimathea, sila naghanda sa libingan ng ating Panginoong Hesus. Nilibing about 6:01 onward. So ang bilang po doon ay Thursday na. Thursday ng 6:01 onward, doon po inilibing ang ating Panginoong Hesus. No? So kung bibilang po tayo, Thursday to Friday, 6 p.m. to 6 p.m., Friday nun, 24 hours. Friday, 6 p.m. to 6 p.m., 24 hours. Saturday, 6 p.m. to 6 p.m., 24 hours. Equivalent po ng 72 hours. At 6:01 Saturday onward, doon po nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Bilang na po yun ng Sunday. Nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus. So tingnan po natin, Exodus 12:6-14. Aalagaan ito hanggang sa ika-14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang inaalagang hayop. Ang araw na ito ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salin lahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito ay maalala ninyo ang aking ginawa. So ito yung sinabi ni Moises sa mga Hudyo, gagawin niyo ito sa bawat henerasyon na darating. Ipapaalala niyo ito, itong Passover. Ibig sabihin po ng Passover ay nilaktawan o nilampasan. Passover. No, ito yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa mga taga-Israelita na nagpahid ng dugo sa kanilang mga pintuan
para lampasan ng kamatayan, ng salot. Kaya yung mga naglagay po, yung mga nagtiwala sa Panginoon, na mga dugo doon, ay naligtas po doon sa judgment ng Panginoong Jesus. So natandaan po natin yun. Exodus 12:17, 24 to 27. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang pampalsa, ito po yung Feast of Unleavened Bread, ay gaganapin ninyo taon-taon, sapagkat sa araw na ito, inilabas ko sa Ehipto ang inyong lipi. Ito ay gagawin ninyo sa habang panahon ng inyong mga salinay. Sundin ninyo ang mga tuntunin ito at palagi ang ganapin. Pati ng inyong mga anak, patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag tinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito ay pag-aalala sa Pasko ni Yahweh nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. Nang masabi ito ni Moises, yumuko ang buong bayan at sumamba sa Diyos. So yun po yung sinasabi ko sa inyo. No? Dito mga kapatid, balik po natin sa chart na tihana. Makikita po natin between 12 p.m. and 3 p.m. no, naghahanda po itong mga Hudyo. Pinapatay po nila yung mga tupa na walang kapintasan. Dapat po walang bahid, walang batik. Perfecto po dapat yung tupa. Talagang pinaghahanda po nila ito. Bata pa lamang, kumukuha na sila, naghahanap na sila ng tupang papatayin at ihahanda. Same oras mga kapatid, pinapo at pinatay, pinahirapan ng Panginoong Yesus sa cross ng ating Panginoong Yesus upang bayaran ang ating lahat na mga kasalanan. Jesus Christ died spiritually for the sins of the world. No? Kailangan alam natin ito mga kapatid. 1 Corinthians 5:7b. For Christ, our Passover Lamb, has been sacrificed. At ang sabi sa 1 John 2:2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ng ating mga kasalanan, kundi maging kasalanan ng lahat ng tao. So, mga kapatid, ang Panginoong Yesus po ang katuparan ng lahat ng itinuturo ni Moises doon sa Old Testament. John 19:30, pagkatanggap ni Jesus ng anak, sinabi niya, naganap na. Niyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So ito yung sinasabi ko sa inyo, sometime in the afternoon, about 3 p.m., he dismissed his spirit. Husay niyang ibinigay ang kanyang spirit sa Panginoong Diyos Ama. Kasi kung hindi niya ibigay ng voluntary, hindi po siya mamamatay. No? Ito pa yung napaka-importante mga kapatid. When Jesus died, ang katawan niya ay nilagay sa libingan nila Joseph na taga-Arimathea at ni Nicodemus. No? Ang tanong niyo mga kapatid, saan bilang tao, saan napunta ang kaluluwa ng ating Panginoong Yesus? So yung spirit niya, given, napunta sa ating Panginoong Diyos. Pero yung kaluluwa niya sa napunta, ang sagot doon sa sinabi niya doon sa magnanakaw na kasama niya, sinasabi ko sa iyo ngayon din, isasama kita sa paraiso. So napunta sa paradise yung kanyang soul. No? At dito mga kapatid, nang namatay ang Panginoong Yesus, 2 Sabat ang sineselebrate ng mga Hudyo. John 19:38-42. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimathea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus.
Dati ay nilihim ni Jose na siya ay isang alagad ni Jesus. Dahil sa takot niya sa mga pinuno ng mga Hudyo. Mga kapatid, tatanungin niyo, pwede bang maging sekreto ang aking pagiging alagad ng Panginoong Jesus? O pwede bang maging sekreto, magiging born again ko? Pwede bang maging sekreto ang aking pagsunod sa Panginoon? Anong sabi niyan? Dati pwede, no? Sandali lang, kung may kinatatakutan ka. Pero dapat hindi manatiling sikreto ito. Lalabas at lalabas ito dapat. Kailangan ipakita natin sa bawat isa, sa bawat nakakasalamuhan natin na tayo po ay tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Pinahintulutan naman siya ni Pilato kaya kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo noong una ay sa gabi nagsadya kay Jesus. May dala itong pabango, mga 30 kilong pinaghalong bira at alo. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at tinagyan ng pabango at binalot sa telang lino. Ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Malapit sa pinagpakuhan kay Jesus ay may isang halamanan. At dito ay may isang bagong nilililingan, hindi pa napaglililingan. Dahil noon ay bispiras ng araw ng pamahinga, at dahil malapit na ang lilingang ito, doon nila ililibing si Jesus. So mga kapatid, makita natin dito, 2 Sabat po, ang kanilang in-observe ng week ng crucifixion and resurrection ng ating Panginoong Jesus. Una ay yung Feast of Unleavened Bread o pista ng tinapay na walang libatura na tinatawag po nilang High Holy Special Sabbath. O ito po ay matatagpuan natin sa Exodus 12:16. Huwag na po natin basahin yun, mahaba pa lamang. So, at yung isa ay yung regular Sabbath na ginagawa nila yung every Friday, 6:01 hanggang 6 ng Sabado. So, mga kapatid, bakit po natin inaaral itong mga bagay na ito? Bakit dapat natin alam ito? Because Jesus Christ fulfilled all the promises in the New Testament. Lahat po ng propesiya sa Old Testament ay natupad ng ating Panginoong Jesus. Good and bad prophecy ay tinupad ng ating Panginoong Jesus. Lahat po yan. Para hindi natin akapin, tingnan natin yung napalagilan. Para hindi natin akapin ang tradisyon, huwag na po natin akapin yung mga tradisyon, mga kapatid. Ang mga seremonya, ang mga anino, kundi akapin natin, tingnan, sundin, sampalatayanan ang realidad. Kasi yung mga ginagawa ng mga Hudyo, yun po ay anino lamang. Ang realidad ay ang Panginoong Hesus. Kapatid, anong gusto mong akapin? Anino o yung reality? Kung ikaw merong minamahal, nasa harapan mo, matangaling tapat, nakita mo yung anino niya. Ano yung aakapin mo? Yung anino o yung minamahal mo na nandyan sa iyong harapan? Di ba yung reality, yung minamahal mo? So, ang reality ay ang nag-iisang King of Kings and Lord of Lords. Nag-iisang tagapagligtas ng sangkatauhan, ang ating Panginoong Hesus. So, dapat kapag nandyan yung realidad, kapatid, ang katotohanan nandyan, wag na po natin aakapin yung anino. Wag na po natin paniniwalaan yung mga tradisyon. Wag na po natin paniniwalaan yung mga seremonyas. Nakakalungkot po, kapatid, hanggang sa ngayon, ginagawa po ito sa Israel. At even dito po sa atin sa Pilipinas, meron po mga sekta na patuloy na ginagaya at ginagawa itong mga bagay na ito. Meron pong isang journalist doon sa binabasa kong isang libro. Hindi po siya dating believer. No, hindi po siya naniniwala sa Panginoon.
siya mananampalataya ng Panginoon. Ang ginawa niya, kasi matalino po itong journalist na ito. Hindi po siya basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Halimbawa ako, nagsishare ako sa inyo. Yung basta-basta, hindi siya basta-basta maniniwala. Kasi sa dami niya nang alam, bakit ako maniniwala sa iyo? Lalo na kung matanda sa akin. Halimbawa, kung mga 60 years old, 70 years old, bakit ako maniniwala sa iyo? Mas marami akong alam sa iyo. So, ang ginawa niya, nag-imbestiga siya dahil journalist nga siya. No? Pumunta siya sa magagaling na mga profesor na nag-aaral ng Bible. At lahat ng mga tanong, walang kumbaga hindi siya nagpasaring-saring lahat ng tanong na nasa isip niya, itinanong niya. Lahat po ng doubt, meron siya itinanong niya. Dahil napakarami niyang pagdududa. Natulad na ang Panginoong Hesus ba ay Diyos talaga? So nasagot po yun sa kanya. Siya po ba talaga ang nag-iisang tagapagligtas? Nasagot po sa kanya yun. O baka nagkataon lang, kapantay ba siya talaga ng Diyos? Nasagot po sa kanya yun. Nabuhay na muli ba ang Panginoong Hesus? Nasagot po yun lahat. At napakaraming tanong, kapatid, nasagot lahat ng kanyang pagdududa. Alam niyo, kapatid, saka i-imbestiga niya. Wala na siyang mapuntahan. Wala na siyang may tanong. Sa pamamagitan po ng Bible, sa pamamagitan ng Scripture, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, naging mananampalataya siya ng Panginoong Hesus. Yun lang naman ang susi, kapatid eh. Alam niyo, ang susi para maging mananampalataya ng Panginoong Diyos, buksan mo lang yung isip mo. Huwag mong isara. Buksan mo yung isip mo. No? Dapat handa kang makinig, handa kang mag-aral, handa kang magsaliksik ng salita ng Diyos. Kung kulang yung wisdom mo, humingi ka lang sa Panginoon. Manalangin ka sa Panginoon. Ask guidance. At number 1, dapat kung lalapit ka sa Diyos, meron kang pananampalataya sa Kanya. Once na isinara mo na yung isip mo, once na naging negatibo ka na sa mga salita ng Diyos, wala kang pag-aasang maintindihan ang mga salita ng Diyos. Hindi mo talaga makikilala, Panginoon. Katulad ng mga ateista, hindi po naniniwala talaga ito na mayroong Diyos. So huwag na tayo magkansay ng panahon sa kanila. Kasi kahit anong paliwanag ko, hindi sila maniniwala na mayroong Diyos. So number 1, ang sabi sa Bible, kung lalapit ka sa Kanya, dapat mayroong kang pagtitiwala. Kasi hindi naman natin nakikita ang Panginoon eh. Hindi naman natin nakikita ang Diyos. So hindi ito to see is to believe. Number 1, mayroong kang faith, mayroong kang pananampalataya. Now, after po natin ma-establish kung kailan namatay ang Panginoong Hesus, reviewin natin, namatay ang Panginoong Hesus Wednesday, dahil yung po ang sinasabi sa kautusan sa Old Testament. So, 6:01 p.m., ang bilang po noon ay Wednesday na, nandoon na po siya sa libingan. 6:01 onward, nandoon na po siya sa libingan. Then, buo ng Thursday, 22 hours, Friday, 24 hours, Saturday, 24 hours, equivalent ng 72 hours, 3 days and 3 nights. So, 6:01 onward ng Saturday na buhay po ang Panginoong Hesus, sapagkat ang sabi doon sa Bible, unang araw ng linggo na buhay ng ating Panginoong Hesus. Now, katapos natin pong ma-examine ang mga bagay na ito, tingnan po natin, we need to examine why. Bakit kaya namatay ang ating Panginoong Hesus? Tingnan po natin yung picture ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Almost malapit-lapit po sa katotohanan yung pong katawan inabot ng ating Panginoong Hesus. Yung pagpapahirap sa Kanya. No? Psalms 22:14-18, nang sabi doon,
Parang natapong tubig, nawalan ako ng lakas. Ang mga buto ko'y parang nakalinsan-linsan. Pinagharian ang dibdib ko ng matinding takot. Parang kandila, ang puso ko natutunaw na uubos. Itong aking lalamunan ito yung abo, ang kagaya. Ang dila mo'y dumidikit sa aking kalakala. Sa alamo, iniwan mo ako na halos patay na. Isang pangkat ng salarin sa aking nakapaligid, para akong nasa gitna ng mga asong ganid. Ang mga kamay at paa ko'y kanilang pinupulid. Kitang-kita ang lahat ng aking mga buto. Tinitingnan at tinalait ng mga kaaway ko. Mga damit ko'y kanilang pinagsugalan at mga saplot ko'y pinaghati-hatian. Balik natin sa picture, mga kapatid. Tingnan yung mabuti. Kahindik-hindik yung sinapit ng ating Panginoong Hesus. Sabi, binasa natin sa Salmo, yun yung kung malayong-malayo pa, yung propesiya natupad, sapagkat nung sinulat ang Salmo, napakatagal pa bago ang Panginoong Hesus ay mapaw sa krus. Para sa atin, kapatid, yung walang kasalanan, binulpe, binugbog, almost talagang ganyan, no? Yung malapit-lapit na dyan, walang saplot talaga. Ang Panginoong Hesus, sabi doon sa binasa natin, pinagsugalan, pinunit-punit, yung kanyang saplot. Siya na walang kasalanan, binuwang makasalanan, upang sa gayon tayo ay makalapit, magkaroon ng pakikipag-isa sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo mga kapatid, sa hirap, sakit, na inabot ng Panginoong Hesus, wala po kayong mababasa sa Bible na siya po ay umiyak, nagreklamo, sumigaw, o nagbanta. Kasi alam nyo, sa isang iglap, sa isang snap ng finger niya, humingi siya ng tulong sa Ama, pagpadala ng isang anghel, ubos lahat ng nandun. Pag humingi siya ng tulong, patay lahat. Pero sabi sa Bible, kapatid, hindi po siya nagreklamo, hindi po siya minsan di umiyak. Nung hapon na yon, napakaliwanag. Pag-alas 3 po yun, yung po ang pinakamaliwanag na panahon. Tirik na tirik yung araw, pero nagkaroon ng kadiliman. Nagkaroon ng parang gabi doon sa bundok ng Golgotha. So intense, no words na pwedeng makapag-describe ng suffering ng Panginoong Hesus. Habang pasan-pasan po niya ang kasalanan ng sanglibutan, hanggang sa hindi na po makatingin yung Diyos Ama sa kanyang minamahal na anak. Kaya ang Panginoong Hesus sumigaw, kapatid. Hindi po basta nagsalita lang, kundi ang sabi sa original translation, sumigaw, umagulgol, umiyak, nagnamakalakas, with high pitch. Sabi, Psalms 22:1, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? Mga kapatid, ito po yung spiritual na pagbabayad ng ating Panginoong Hesus, yung mahiwalay ang Panginoong Hesus doon sa Diyos Ama ng ilang oras. No? Hindi po siya matingnan ng ating Diyos Ama dahil pasan-pasan niya, buhat-buhat niya ang kasalanan ng sangkatauhan. Makikita rin po natin ito sa Matthew 27:46. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani. Ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Being God, kapatid, na walang pasimula at walang hanggan ng Panginoong Hesus,
magkasama na po sila ng Panginoong ng Diyos Ama, hindi pa po nililikha ang universe, and this is the first time na magkakahiwalay sila. Walang fellowship, separated, hindi makatingin ang Diyos Ama sa Kanya. Is Jesus lesser God? Nung sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kapag nag-aaral po tayo ng Bible, mga kapatid, kailangan alam po natin kung kailan nagsasalita ang Panginoong Hesus. Minsan nagsasalita po siya bilang tao, minsan nagsasalita po siya sa Bible bilang Diyos, at minsan nagsasalita siya sa Bible bilang Diyos at tao. God the Father separated to Jesus Christ. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bilang tao, nagsasalita siya. At makikita nyo doon sa bandang uli ng kanyang praise, Father ang tawag niya. Sapagkat naibalik niya na, o nabayaran niya na, ang kasalanan ng buong sanglibutan. Separated sa Diyos Ama ang Panginoong Hesus when He received the invitation and judgment of the sins of the entire human race. He was suffering death. He was suffering spiritual death for every sin that has ever been or ever will be committed. Kapatid, ito yung pinakamabigat yung spiritual na pagbabayad ng ating Panginoong Hesus. Spiritual po ang pagbabayad sapagkat spiritual po ang namatay kina Eva at Adan. Bakit po? Kasi nabuhay pa sila Eva at Adan. Si Adan nabuhay ng 900 years mahigit pa. So hindi po yung kamatayan ng body natin ang pagbabayad sa kasalanan. So pinakikita dito ng ating Panginoong Hesus, dapat siyang mamatay ng spiritual. Ito yung maganda, kapatid. Ang Panginoong Hesus namatay para sa lahat. Hindi lang para siya namatay para sa mabubuti. Namatay po siya para sa lahat. Even sa mga pinakamasamang tao na nabuhay sa mundo. Tingnan niyo yung sabi ni Apostol Pablo, 1 Timothy 1:15 to 16. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Tingnan niyo mga kapatid, ginawang example ni Apostol Pablo yung kanyang sarili sapagkat ang sabi niya, ako ang pinakamasama. Sapagkat siya po ay pumamatay, nagpapapatay, naging supervisor ng pagpatay sa mga mananampalataya ng Panginoong Diyos. Ngunit ako ang pinakamasama ay kinambagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang ito ay maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Napakaganda, kapatid, nung sinabi niya Apostol Pablo. Kaya kapatid, kung iniisip mo, napakadami kong ginagawang kasalanan, hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Nagkakamali ka. Hindi ka mas masama kay Apostol Pablo. At walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo mga kapatid, yung sigaw ng ating Panginoong Hesus is deliberate. Pwede namang hindi siya sumigaw. Kaya niya panintisin. Deliberate kung sa gayon, matupad yung sinabi sa Psalm 22 at upang malaman ng bawat isa na nandoon, kasi alam nila yung yung nakasulat sa Old Testament
ang ating Panginoong Hesus upang tayo naman ay mabuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At makakasama natin siya sa tamang panahon. Mga kapatid, makinig po tayo mabuti. This is very important. Physical death is not the penalty of sin. Hindi po nagtatapos sa kamatayan ng ating katawan. Sabihin nyo, tapos na. Pag namatay ako, tapos na. Why? Physical death? Sabi ko nga, hindi naman namatay si Eva at Adan. Sapagkat ang sabi, kapag kumain kayo ng pinagbabawal ng bunga ng pagkakilala ng masama at mabuti, mamamatay kayo. Pero hindi sila namatay. Namatay sila after 900 years. Ang sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is spiritual death. When Jesus Christ hung upon the cross, He first suffered spiritual death, then He died physically. 2 beses po namatay ang ating Panginoong Hesus. Namatay po ang ating Panginoong Hesus upang iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Maraming tanong ng mga tao na hindi po naniniwala na mayroong kapahamakan. Sabi nila, paano nagkaroon ng kapahamakan o impyerno samantalang ang Diyos ay mapagmahal? Yes, tama mga kapatid. Isa sa mga karakter ng Diyos, mapagmahal. And the New Testament ay nagpapatunay na ang Panginoong Hesus ay mapagmahal. Pwede kayong maging mapagmahal at the same time, meron din impyerno, meron din kapahamakan. At ang ating Panginoong Hesus, napakaraming ituluro about sa impyerno. Hindi po kaya ito contradict sa karakter ng Diyos na gentle and compassionate. Tingnan nyo mabuti ito mga kapatid. Picture nyo ito. Balikan po natin yung creation. Yung creation, ginawa ng Panginoon. May isang lalaki, may isang babae, ang pangalan Eva at Adan. Iisip nila palagi yung Diyos, nagpe-fellowship po sila, mahal na mahal nila yung Diyos ng mga panahon na yun, nagagawa nila yung lahat ng hindi nagagalit ng ating Panginoon. Pure enjoyment yung ginagawa nila. Then, dahil sa disobedience, pumasok yung kasalanan, nagkaroon po ng rebellion, nagkaroon ng mga pagsuway sa mundo. Niisip nila, itong mga taong ito, sila yung sentro ng mundo, sila yung boss ng mundo, sila ang hari ng mundo, kaya lahat gusto nila sa kanilang kapangyarihan, kaya merong digmaan, merong rape, merong bitterness, merong inggit, merong selos, merong pride, merong murder, merong mga kaalayan. Kapatid, from God's perspective, siya na holy, siya na righteous, siya na just, siya na walang kasalanan. Kung sabihin kaya ng Diyos, wala akong pakialam sa inyo, bahala kayo dyan. Wala siyang gagawin kahit anong kasama-sama ng tao. Even sa Holocaust na ginawa ni Hitler na pumatay ng 2 milyong Hudyo, wala akong pakialam dyan. Bahala kayo dyan. Siguro mas lalo kayong masya, kapatid, kung walang gagawin ang Diyos. Kung pababayaan lang itong mga karumal-dumal na ginagawa sa mundo. Tandaan po natin, kapatid, God is righteous, God is just, hindi po siya basta-basta hahatol at ilalagay ka sa impyerno. The Bible says, may bahagdan, no, ang impyerno. So walang magsasabi na hindi ito fair, na God is unfair.
pero impyerno pa rin yun. Meron namang pagpipilian, kapatid. Bakit impyerno pipiliin mo? Meron namang langit, meron namang heaven na pwede nating makasama ang ating Diyos. Ang importante, kapatid, ang importante sa lahat, dahil mapagmahal ng Diyos, nag-provide siya ng solution, nag-volunteer ang ating Panginoong Hesus na saluhin ang ating kaparusahan. Once and for all. Sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay naging makatuwiran, naging kaibigan ng ating Diyos. Alam niyo, kapatid, napakalaki ng nagawa ng ating Panginoong Hesus sa buhay natin. From eternal condemnation to eternal salvation. Romans 5, 1 and 2 and 8, 10. Sapagkat napawalang sala tayo, libilitiin nyo ito, kapatid, itong verse na ito. Sapagkat napawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo ay nagagalak dahil sa pag-asang tayo ay makakabahagi sa kanyang kalwalhatian. And verse 8 and 10, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Dati tayo ay mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Napakaganda nung sinabi ni Apostol Pablo. Sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, tayo po tinawag na kaibigan, tayo po ay maliligtas sa sandaling tayo sumampalataya sa Kanya. Napakarami po, kapatid, na mga sinabi sa Bible na yung susi para tayo magkaroon ng katuwiran, para matingnan tayo ng Diyos. Yung pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Yun ang napakaraming binanggit ng ating Apostol Pablo. Dapat tayo na mga makasalanan magkapag-isa sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo, kapatid, tingnan yung natin, yung sarili natin. Yung buhay natin, napaka-exit. Kung iisipin natin, sa dami ng tao, talaga naman, kapatid, wala naman tayo pagmamalaki sa Diyos. Yung plano ng Panginoon, kapatid, kahit wala tayo, magpapatuloy. Kaya bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? Na siya lang naman talaga yung ating pag-asa. Wala naman talaga ibang pag-asa eh. No? Yung solusyon ibinigay na ng Panginoon. Kaya dapat, kapatid, lapit lang tayo sa Panginoong Hesus. Manampalataya naman tayo sa Panginoong Hesus. Alam niyo, maganda pa rin yung minsan sinabi ng Panginoon sa Bible, tinatawag din tayong ampon. Meron pa ako nailagay na verse tungkol sa ampon. Kung minsan sinasabi natin na yung na-disgrasya lang eh. Na-disgrasya yung pagkakagawa niya. Pero iba yung word na ampon eh. Yung ampon, pinag-isipan yan. Ang dami kasing okay pa dito, ang daming tawag sa atin mga mananampalataya. Minsan anak, minsan kaibigan, minsan adopted. At basahin natin sa English yung adopted. Pakibalik doon. Yan.
Ephesians 1:4 to 5. God chose us in Christ to be holy and blameless in God's presence before the creation of the world. God destined us to be His adopted children through Jesus Christ of His love. This was according to His good will and plan. So sabi na ito ng maganda rin ito kapatid. Sabi, before the foundation of the world, hinili na tayo. Nakita na. Hindi po aksidente na ikaw ay mananampalataya sa Panginoon. Nakita ng Panginoon. At dinisenyo ng Panginoon na ikaw at tayo gawing mga ampon ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus. Pag sinabing ampon, kung ano yung meron Panginoong Jesus ang anak ng Diyos, kung ano meron ng Panginoong Jesus, ibibigay din po sa atin. Mga kapatid, kung minsan, alam po, napakarami natin mga pinagdadaanan. Marami tayong mga fear, marami tayong takot, marami tayong mga worries, marami tayong mga inaalala sa araw-araw. Minsan, iniisip mo, paano na yung pang-tuition ng anak ko, paano yung mga baon sa araw-araw, kinukulang na kami sa mga pagkain, kinukulang na kami na sinamahan pa ng mga pagkakasakit, ng mga gastusin. Basahin po natin yung Romans 8:30. Ito yung pinangahawakan ko kapatid. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa hiling ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng mga bagay. Kapatid, naibigay ng Panginoong Jesus, ng Panginoong Diyos Ama, ang kanyang pinaka-precious gift, ang pinakamahalagang regalo sa atin. Ano ba yung mga maliliit nating mga kailangan? Yung ating mga hiling sa Kanya, hindi kaya bibigay niya yun. Yung mga pan-tuition, yung mga baon, mga pambili ng damit, mga pampagawa ng bahay, o pambili ng bahay, o lahat ng mga kailangan natin dito. Di ba kapatid, sabi niyan, kung naibigay ng Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus, hindi kaya niya ibibigay ang lahat ng mga bagay ng masagana sa atin. Nakatanggap ka na ba kapatid ng diamond na malaki? Nakatanggap ka na ba ng gold, ang pinakamamahal? Ang Panginoong Diyos, hindi lang gold, hindi lang diamond na binigay sa atin, kundi yung kanyang kaisa-isang bugtong na walang kasalanan, pero binigay sa atin. Diyos, kapantay ng Diyos. Hindi lang pilit maging kapantay ng Diyos, kundi nakuha dito sa atin upang maging alipin, upang mabuhay bilang tao, makasama tayo, malaman kung ano yung kalagayan natin. Yun yung reason, kapatid, bakit nagkatawang tao ang Panginoon. Tinignan niya, ano bang magiging buhay ng mga tao? Ito yung maganda, kapatid. Lahat, ang sabi, lahat ng hihilingin nyo sa aking pangalan ay pagkakaloob ng aking Ama. Sa tuwing tatawag tayo sa Amang Diyos, kailangan in Jesus' name. Bakit kaya kailangan may in Jesus' name? Bakit kaya dadaan sa pangalan ng Panginoong Jesus? Kasi hindi tayo pwedeng dumiretso. Sino ba tayo? Makasalanan tayo. Pero kapag dumaan sa pangalan ng Panginoong Jesus, nagiging makatuwiran tayo. Kaya mga kapatid, magtiwala lang tayo sa Kanya. Habang nandito tayo, maraming problema, maraming pinagdadaanan. Magtiwala tayo sa Kanya. Huwag na huwag mawawala yung tiwala at pananampalataya natin sa Kanya. Gawin natin kung dapat natin gawin at ipagpasa Diyos natin. Ipanalangin natin sa Kanya yung mga hindi natin kaya gawin.
Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, napakabuti mo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa amin po mga nabasa, mga salita mo na mag-aaral. Salamat, Panginoon, sa patuloy naming pagbabasahin ng iyong mga salita. Lalo-lalo namin nakikilala, Panginoon Jesus, na siyang naming daan para magkaroon kami ng katwiran, para kami makalapit sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa Panginoong Jesus upang bawat isa nasasampalataya sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po ng maraming, Panginoon. Salamat po sa oras na binigay mo po sa amin. Salamat po sa lahat ng kapatiran, mga bisita namin, O Diyos, nawa, Panginoon. Kayo po ang magpana sa kanila, kayo po ang umabay sa lahat ng mga kapatid namin na mayroong mga dinadala, mga sakit, mayroon pong mga problema sa relasyon at sa mga kalusugan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi mo po kami iiwan, hindi po babayaan. Salamat po ng marami, O Diyos, ikaw pong paluwalhati sa aming mga buhay. Samahan